Magandang araw. Ipapaliwanag ko rito ang 13 uri ng pang-abay. Ang pang-abay na pamaraan ay sumasagot sa tanong na paano ginawa, ginagawa, o gagawin ang kilos. Mula ito sa salitang ugat na paraan. Kapag inaalam natin ang paraan ng paggawa ng isang bagay, ang ating tanong ay, paano ito ginawa? Ginagawa o gagawin? Halimbawa, pinag-isipan ko ng mabuti ang aking desisyon. Paano ko pinag-isipan o ginawa ang aking desisyon? Ginawa ko ito ng mabuti. Ang ng mabuti ay pang-abay na pamaraan. Ang pang-abay na panlunan ay sumasagot sa tanong na saan naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos. Mula ito sa salitang ugat na lunan o lugar. Kapag inaalam natin ang lugar, ang ating tanong ay, saan ito ginawa, ginagawa, o gagawin? Halimbawa, sa ilalim ng puno naghihintay ang bata ng magpapalinis ng sapatos sa kanya. Saan naghihintay ang bata ng magpapalinis ng sapatos sa kanya? Ginagawa niya ito sa ilalim ng puno. Ang sa ilalim ng puno ay pang-abay na panlunan. Ang pang-abay na pamanahon ay sumasagot sa tanong na kailan naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos. Mula ito sa salitang ugat na panahon. Kapag inaalam natin ang panahon, ang ating tanong ay, kailan ito ginawa, ginagawa, o gagawin? Halimbawa, nagpalinis ng sapatos ang lalaki sa bata kanina. Kailan nagpalinis ng sapatos ang lalaki sa bata? Ginawa niya ito kanina. Ang kanina ay pang-abay na pamanahon. Ang pang-abay na pang-agam ay nagsasaad ng kawalan ng katiyakan o pag-aalinlangan, tulad ng parang, baka, marahil, at tila. Mula ito sa salitang agam o agam-agam. Nagpapakita ito ng hindi kasiguraduhan. Halimbawa, tila napahiya ang lalaki sa kanyang inasal kanina. Ang salitang tila ay pang-abay na pang-agam. Ito ay nagpapakita na mukhang napahiya ang lalaki sa kanyang ikinilos kanina. Pero ito ay sa tingin lang niya. Maaari din namang hindi ito nakaramdam ng pagkapahiya. Ang pang-abay na panang-ayon ay nagsasaad ng pagsang-ayon, pagpayag, pagtanggap, o pakikiisa sa opinyon. Gaya ng tunay,
Totoo. Talaga. At walang duda. Halimbawa, talagang kahanga-hanga ang taong may integridad. Kaisa ang nagsasalita sa pananaw na kahanga-hanga ang taong may integridad. Ang salitang talaga ay pang-abay na panang-ayon. Ang pang-abay na pananggi ay nagsasaad ng pagbabawal, di pagsang-ayon, di pagtanggap, pagtanggi, o pagsalungat tulad ng ayaw, hindi, huwag, at wala. Mula ito sa salitang tanggi, na ang ibig sabihin ay pag-ayaw. Halimbawa, ayaw kunin ng bata ang perang ibinibigay ng lalaki bilang kapalit ng pagbabalik niya ng pitaka nito. Ipinakikita rito na hindi gustong kunin ng bata ang perang ibinibigay sa kanya ng lalaki bilang kapalit ng pagbabalik ng bata ng wallet sa lalaki. Ang salitang ayaw ay pang-abay na pananggi. Ang pang-abay na panggaano ay sumasagot sa tanong tungkol sa dami, halaga, timbang, o sukat ng isang pandiwa. Halimbawa, tumakbo siya ng halos 2 kilometro upang maibigay ang pitaka ng lalaki. Gaano kalayo ang kanyang itinakbo upang maibigay ang pitaka ng lalaki? Siya ay tumakbo ng halos 2 kilometro. Ang layo ng kanyang itinakbo, ang ng halos 2 kilometro, ay isang pang-abay na panggaano. Ang pang-abay na enclitic o kataga ay karaniwang sumusunod sa unang salita ng pangungusap. Ang mga kilalang pang-abay na enclitic ay ba, daw, raw, din, rin, kaya, kasi, lamang, lang, man, muna, na, naman, pa, pala, sana, tuloy, at yata. Halimbawa, marami pa sanang tumulad sa batang iyon. Ang pa at sana ay mga pang-abay na enclitic. Ang pang-abay na kondisyonal ay nagsasaad ng kondisyon upang mangyari ang kilos. Pinangungunahan ito ng kung, kapag, pag, at pagka. Halimbawa, kung hindi niya ibabalik ang pitaka ng lalaki, magiging mabigat ang kanyang kalooban. Ano ang kondisyon para makaramdam siya ng bigat sa kanyang kalooban? Mangyayari ito kung hindi niya ibabalik ang pitaka ng lalaki. Ang kung hindi niya ibabalik ang pitaka ng lalaki
ay pang-abay na kondisyonal. Tandaan, ang kung ay pangatnig lang. Ang buong pahayag na nagsasabi ng kondisyon ang pang-abay na kondisyonal. Ito ay ang kung hindi niya ibabalik ang pitaka ng lalaki. Ang pang-abay na benepaktibo ay nagsasaad ng benepisyo dahil sa pagkakaganap sa kilos. Pinangungunahan ito ng para sa. Halimbawa, lagi nating gawin ang tama para sa ikapapayapa ng ating kalooban. Ano ang kapakinabangan, benepisyo, o mabuting maidudulot ng paggawa ng tama? Para ito sa ikapapayapa ng ating kalooban. Ang para sa ikapapayapa ng ating kalooban ay pang-abay na benepaktibo. Tandaan, ang para sa ay pang-ukol lamang. Ang pang-abay na benepaktibo ay ang buong pahayag na nagsasabi ng benepisyo o kapakinabangan. Ito ay ang para sa ikapapayapa ng ating kalooban. Ang pang-abay na pangkaukulan ay pinangungunahan ng tungkol, hinggil, at ukol. Halimbawa, tungkol sa integridad ang pinapanood sa amin ng aming guro. Tandaan, ang tungkol, hinggil, at ukol ay mga pang-ukol. Ang pang-abay na pangkaukulan ay ang buong pahayag na nagsasabi ng pinaglalaanan o pinag-uukulan ng kilos. Dito, ang pang-abay na pangkaukulan ay tungkol sa integridad. Ang pang-abay na kusatibo ay nagsasaad ng dahilan ng kilos. Pinangungunahan ito ng dahil at sapagkat. Halimbawa, nalungkot ako dahil hindi nabayaran ng sapat ang bata. Ano ang dahilan ng aking kalungkutan? Ito ay dahil hindi nabayaran ng sapat ang bata. Tandaan, ang mga salitang dahil at sapagkat ay mga pangatnig lang. Ang buong pahayag na nagsasabi ng dahilan ng kilos ang pang-abay na kusatibo. Sa pangungusap na ito, ang pang-abay na kusatibo ay dahil hindi nabayaran ng sapat ang bata. Ang pang-abay na pamitagan ay nagsasaad ng paggalang tulad ng po, opo, ho, oho, mawalang galang, at pasintabi. Halimbawa, malinis na po ang sapatos ninyo. Ang pang-abay na pamitagan dito ay po. Narito ang pinagkunan ng mga disenyo para sa video na ito. Salamat!